Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, kumusta po kayo? Sige, diretso na tayo sa ating talakayan. Oy, simulang-simula na ka-coffee yung pag-arangkada ng BARM, Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao. Dahil umupo na ka-coffee sa pwesto ang bagong leader na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa BARM. Ayos yan ka-coffee. At ang maganda dito, suportado siya ng MILF. As contrary doon sa mga report na lumabas na hindi daw po suportado ng ilang grupo ng MILF yung pagkakatalaga ni Interim Chief Minister Makakuwa, pagkakatalaga ni PBBM sa kanya dyan sa BARM. Hindi raw po suportado ng MILF. Pero fake news yan. Totoo ka-coffee, suportado siya ng MILF, yung bagong leadership dyan sa BARM. Ito, headline ito ka-coffee ng GMA News at ng iba't ibang pahayagan. Ayan, new BARM Chief Makakuwa assumes office. Finally, ka-coffee. Maganda yan na nakapwesto na siya para umusad na. Kasi syempre, medyo mahaba-habang transition, di ba? Imbis na makakapag-focus na siya dyan, may mga dapat pang ayusin, etc. At least ito ngayon, nakapwesto na siya dyan, may latag na yung mga programa. At ng isang araw, may nabasa kong article na ang sinasabi naman dito ni Chief Makakuwa na kukonsult niya pa rin kay Sir Ahud Ibrahim yung mga desisyon. Malaking bagay yan. Hindi naman ibig sabihin na magpapa-under siya kay Ibrahim, no? Pero maganda rin kasi na consultation, magandang estilo din yan ng leadership. Pero at the end of the day, he will be the one to decide, di ba? Kasi sa kanya yan reflection niya yan Kung pumalpak yung desisyon, siya ang mananagot dyan. Accountability niya yan, no? Pero maganda rin yung sinasabi niya dito na magkakaroon pa rin ng maayos na consultation sa mga matataas na opisyal, sa mga leader, and even sa tao, sa publiko dyan sa BARM. Sige, basahin natin itong balita na ito mula sa GMA. Newly installed Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa officially assumed office nitong Webes po, Thursday. Sa isa pong press conference, Makakuwa vowed to maintain close coordination with MILF leaders to ensure peace, stability, and governance in the region. Maganda yan 3 terms na yan. Close coordination. Ibig sabihin, hindi siya magdidesisyon ng siya lang. Diba? Kinakailangan, meron din say ang ibang partido. Meron din say ang mga miyembro. Kasi yan naman talaga ang purpose ng leadership. Dapat consultative. Diba? Maganda ito From the very beginning, ito magandang style agad ito. Na parang hindi ko to sosolohin. Dahil ang leadership naman, hindi magtatagumpay kung wala ang tao. Diba? Malaking papel ng tao dyan. And maganda rin, yung direction natin dyan, peace, stability, and governance in the region. Matiyak na magkakaroon ng kapayapaan, uunlad, magkakaroon ng stability ang rehiyon at maayos na pamumuno dyan sa BARM. At least kahit papano, malinaw, well-defined yung gustong mangyari dito ni Makakuwa. Ayos, sana tuloy-tuloy na ito ka-coffee. Kasi as contrary kung puro away, kasi may pinakalat silang fake news, di ba? Pinapakalat nila, magkakaroon daw ng martial law dyan sa Mindanao, kesyo hindi daw po gusto ng ilang faction ng MILF yung pagkakatalaga ni Makakuwa, etc. Saan tayo dadalhin ng ganyang argumento? Saan tayo dadalhin ng ganyang fake news? Ano mangyayari sa BARM kung puro gulo? Buti na lang in fairness kay Sir Ibrahim. Maraming salamat, sir, di ba? Kasi cooperative pa rin ito kahit napalitan siya sa pwesto and hindi naging biro din naman yung ginawa niya trabaho. Nakita natin yan Kasi yung birth pains na tinasabi natin, bago yung BARM, syempre, establish mo lahat yan, yung mga opisina, etc. Medyo mahirap-hirap na trabaho din yan. Ngayon, participative pa rin, cooperative pa rin sa bagong leadership. O sana, di ba? Yan ang hiling natin para magtuloy-tuloy na yung pag-asenso ng BARM. Kasi maraming potential ang BARM, napakayaman sa resources niyan. He added his administration would uphold the principles of inclusive leadership by actively engaging key MILF figures including former Chief Minister Ibrahim in major decision-making processes. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Maganda yan na well-defined. Bago sa pwesto di ba? At least na-define niya. Sige, wag po kayo mag-alala. Parang ganyan yan At least nagbibigay siya ng assurance sa mga taga-BARM na ikukonsulta pa rin po natin yan sa mga key MILF figures tulad po ni Sir Ibrahim. Yung mga major decisions na kinakailangan gawin, dadaan pa rin yan. Magko-consult pa rin siya doon kay Ibrahim. But then again, ang final say dyan, siya pa rin yan. Accountability niya yan pananagutan niya yan, ka-coffee, kung pumalpak yan o hindi, siya pa rin ang mananagot dyan. Pero good thing, na nasa isip niya, na ni Sir Makakuwa, na i-consult pa rin natin yan kay Ibrahim. Kasi makakatulong sa gobyerno yan. Hindi lang sa BARM yan Kung maayos dyan sa BARM malaking impact din yan sa administrasyon ni PBBM Di ba? Mga Pilipino din yun nandiyan dyan
Kung magtagumpay ang BARM, tagumpay din ng Pilipinas yan. At yun ang gusto ng ating presidente, hindi magkagulo dyan. Ayaw natin ng Marawi siege na naman o kung ano na namang mangyayari dyan sa Mindanao. Whatever decision we make, former Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim is involved. Everything will only be conducted through the consensus of the Moro Islamic Liberation Front MILF Central Committee. Sabi po ni Makakuwa. Magandang assurance. Magandang assurance yan kahit paano nakaalis ng pangamba, di ba? He also assured the Bangsamoro people that he will focus on delivering essential government programs, particularly in livelihood and social development. Very important yan, Ka-Coffee. Trabaho and social services. Ano yan? Edukasyon. Diba? Sa Mindanao, maraming kinakailangan na ayusin din dyan, no? Lalo na sa BARM. No? Edukasyon, health programs, dapat magtuloy-tuloy yan. Kasi tuloy na sinasabi natin, bago, ilang taon pa lang Ka-Coffee ang BARM, di ba? Kung yung birth pains talaga, actually, mahirap talaga yung ginawa ni Sir Ibrahim dyan, dahil yung birth pains na pagsiset up ng gobyerno, mahirap-hirap dyan. And finally, ito, magtutuloy-tuloy na ito Ka-Coffee, and eventually, makikinabang din po yung mga residente dyan po sa BARM. Huwag nang haluan ng fake news, huwag nang gawa ng kung ano ng mga kwento yan, dahil makasisira lang yan. Hindi yan makakatulong para sa pag-asenso ng BARM. You can expect that we will do whatever we can, especially development such as livelihood programs and other interventions that our Bangsamoro people need. Commander of the Bangsamoro Islamic Armed Forces of the Moro Islamic Liberation Front expressed support for their former Chief of Staff Makakuwa. Yan, very good, di ba? Sarap pakinggan, di ba? Na sinusuportahan nila yung bagong talagang leader. In a joint statement, 12 BIAF commanders said Makakuwa, and I quote, understands the sacrifices and aspirations of our people. Correct. Thank you. We also would like to express our full support and confidence in the leadership of our Chief of Staff in the BIAF and the incoming Interim Chief Minister Honorable Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakuwa. Dagdag po nila. He is a leader who has walked alongside with us in our struggle, a brother who understands the sacrifices and aspirations of our people. We believe that under his guidance, the Bangsamoro will continue to move forward with strength, unity, and dignity. Ayos, very good. Ito yung gusto natin mapakinggan eh. Diba? Kasi, aminin na natin Ka-Coffee, nagiging parte na rin yan ng Filipino culture eh. Once na kaalyado mo yung natanggal, lalo na sa mga local government units, diba? Halimbawa, napalitan yung mayor. Kaalyado mo yung mayor na yan eh. So, ang gagawin mo, sisiraan mo yung bagong leader. Hindi yan magaling. Hindi gusto namin yung luma. Diba? Hindi ako susuporta dyan. Hindi ko gagawin yung trabaho ko dahil hindi ko naman siya suportado. Naging parte na ng kultura natin mga Pilipino yan na sana, diba, slowly mabago natin. Kasi kawawa din naman yung bagong uupo. Hindi mo pa siya binigyan ng chance, nahusgahan mo na siya. Paano kung kasing galing pala yan ng previous or mas magaling pa? Diba? Bigyan natin ng chance. Kasi discretion din naman ng presidente yan. Si Presidente Marcos ang nagdesisyon niya na italaga siya dyan. I-appoint siya dyan bilang bagong interim chief minister. Diba? Wala siyang kasalanan dyan. Bigyan niyo siya ng chance na manungkulan. And good thing, nakakakuha ng suportado siya ng MILF, and even yung mga matataas na opisyal ng military dyan, suportado din siya. Magandang balita yan, diba? Maraming salamat Ka-Coffee sa mga tao dyan sa BARM. Shoutout po sa mga taga-BARM. Meron tayong isang Ka-Coffee dyan. Nakalimutan ko lang yung pangalan mo, sir. Kung napapanood mo to, sir, comment ka dyan sa no. Kasi nag-interview ako dyan kay Sir Ahud sa trabaho ko noon, no. Nagpunta ako dyan. May grupo kami. Nag-interview kami. Siyempre, dadaan ka sa communications nila. Sa communications office ng BARM, sir, kung napapanood mo to, sir, comment ka dyan. Nagulat ako, isa pala siyang Ka-Coffee. Nakikinig sa atin nanonood. Thank you, sir. And shout out sa iyo kung nakikinig. Nakalimutan ko lang yung pangalan mo, sir, pero kung nakikinig ka, please comment your name, no? Ma-shout out natin yan. Anyway, agad, congratulations agad sa bagong leadership dyan sa BARM, no? Sana magtuloy-tuloy ito. Yung mga taga-BARM, sana po ipagpatuloy po natin yung ating suporta kay Sir Makakuwa and of course kay Sir Ibrahim. Sir, thank you so much sa inyong serbisyo dyan sa BARM. Sige, ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo, Ka-Coffee pansamantala, no? I'll see you in my next video. Yung mga nasa Facebook, make sure na kayo po yung naka-follow na sa ating Facebook page, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time na may mga bago tayong upload. Bye-bye Ka-Coffee! Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye!